Lahat mamamatay sa pagkamatay ng anak ko. Humahagulhol si Marites sa harap ng kabaong ni Santino, pilit hinahaplos ang mukha ng kanyang anak sa huling pagkakataon. Sa bawat dampi ng kanyang kamay, parabang ayaw niyang tanggapin na ito na ang huli. Mahina niyang ibinulong na si Santino ay isang mabait, mapagbigay at mapag-unawang anak. Wala raw itong ginawang masama kanino man. Para kay Marites, hindi sapat ang oras na ibinigay sa kanila. Gusto na lamang niyang namnamin ang bawat segundo kasama ang anak bago tuluyang ilibing. Sa gitna ng katahimikan ng libing, ang iyak niya ang siyang bumabasag sa lahat ng naroon. Dumating si Rigor at agad lumapit sa puntod ni Santino. Mahigpit niyang hinawakan ang lapida, puno ng galit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, iisa lang ang malinaw, ipaghihiganti niya ang anak at sisiguraduhin niyang mawawala si Tanggol. Para kay Rigor, hindi sapat ang galit. Kailangan niyang kitilin ang buhay ni Tanggol upang matapos ang lahat. Nakita ito ni Marites at agad siyang nakiusap. Hinihiling na tumigil na siya dahil napakarami ng nadadamay sa galit niya. Ngunit sarado ang isip ni Rigor. Para sa kanya, walang kapatawaran at walang atrasan. Hindi siya papayag na mabuhay si Tanggol ng malaya. Samantala, sa kabilang dako, sinalakay ng mga kasamahan ni Tanggol ang isang jewelry shop. Mabilis nilang kinuha ang mga ginto at alahas na maaari nilang mapakinabangan upang matulungan si Enteng. Habang abala ang grupo sa loob, sina Ramon at Tanggol ay naghintay sa labas, nakabantay at handang umalis anumang oras. Ngunit hindi nila namalayan na pinindot na ng babaeng nagbabantay ang emergency alarm. Ilang sandali lamang umalingaw-ngaw ang wangwang ng mga pulis. Nagulat si Tanggol, hindi pumayag si Tanggol sa paglabas na lamang mga kasamahan. Dumating ang mga pulis at agad pinaputukan ng mga pulis na lumalaban sa kanila. Nakipagsabayan ang kanyang mga kasamahan, isa-isang pinababagsak ang mga pulis na humaharang sa kanilang daraanan. Sa gitna ng putukan at kaguluhan, unti-unti nilang nabawasan ang mga umaatake. Nang makita ni Tanggol ang pagkakataon, agad niyang inutusan ang lahat na umatras at tumakas habang may tsansa pa silang makaligtas. Ngunit hindi doon natapos ang habulan. Hinabol pa rin ng mga pulis sina Tanggol hanggang sa tuluyan silang makorner. Sa kabila nito, hindi pa rin umatras sina Ramon at Tanggol. Bumaba si Tanggol mula sa sasakyan at isa-isang pinaputukan ang mga pulis na sumusugod sa kanila. Ipinapakita ang kanyang galing at tapang sa pakikipaglaban. Tinulungan siya ni Ramon habang si Bulldog at ang iba pa nilang kasamahan ay gumaganti rin ng putok upang makagawa ng daan palabas. Habang patuloy na lumalaban si Tanggol, unti-unti niyang inilalayo ang kanyang grupo. Sinisigurong makakatakas sila at maililigtas ang bawat kasamahan. Kahit pa ilagay niya sa panganib ang sarili. Sa gitna ng matinding dalamhati at nag-aalab na galit, malinaw na nagbanggaan ang dalawang mundo. Ang mundo ng isang inang nawalan ng anak at ang mundong hinubog ng paghihiganti at karahasan. Habang si Marites ay pilit pinanghahawakan ng alaala at kabutihan ni Santino, si Rigor naman ay tuluyang nilamon ng puot, handang maghasik pa ng dugo para lamang sa tinatawag niyang hustisya. Sa kabilang panig, si Tanggol ay patuloy na itinutulak sa hangganan ng tama at mali, lumalaban hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong umaasa at kumakapit sa kanya. Ang bawat putok, bawat pagtakas at bawat sakripisyo ay patunay na lalo lamang umiikot ang karahasan kapag pinili ang galit kaysa paghilom. Sa puntong ito, malinaw na hindi pa tapos ang laban. Sapagkat hanggat may paghihiganti, patuloy na may mawawala at patuloy na may masasadlak sa panganib. Kahit ang mga taong hindi naman dapat nadadamay. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata
ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.